Isipin natin ito yung target. So pwedeng kahit anong parte ng katawan ng tao yan. Tapos ganyan lang kaliit. 1, 2, 3. Uy, Budaper! Patay ka diya. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa aking vlog. So gusto ko lang i-share sa inyo guys ang isa sa magandang bagay or advantage bilang isang police officers. So kung isa ka sa mga mahilig humawak ng baril for recreational purposes, di kaya naman sumasali ka sa mga sports, di ba, mga ganyan mga event, pabor na pabor sa'yo kung ikaw ay isang police officer kasi nga anytime pwede kang dumalaw sa firing range, no? Ito sawa yan. Pero kailangan mo pa rin mag-invest sa bala, mga gamit, pera, panahon para mas ma-enjoy mo yung paggamit o sa larangan ng ganito, di ba, sa pagputok ng baril. So tara, samahan nyo ako sa aking vlog na to. Bagong lahat, magpaalam muna tayo sa ating official courtesy na rin, di ba, sa pagbisita natin dito sa firing range. So ayun, pagpuputok dito kailangan talagang merong eye protector kasi nga hindi natin alam, merong mga bumabalik dyan na sharp nails. Sa delikado yan para sa mata natin. So let's go, try muna natin yung transition, warm up lang po muna to. Kasi tingnan natin kung mabilis pa ba yung facing natin, pero duda ko mabagal na tayo dito. At yun na nga, all goods naman yung ating baril. Naging maayos naman yung ating naging warm up. So dito sinubukan ko na ulit yung panibagong round. So dito na may nangyari sa aking baril. At yun na nga, yung kalabit lang yung narinig nyo. So hindi siya pumutok. So, hindi nag-cycle yung function ng aking baril. So yun na nga, nagkaroon na tayo ng malfunction. So ito talaga yung advantage at rason kung bakit kailangan talaga na bumisita tayo kahit paminsan-minsan sa firing range para ma-check natin kung gumagana or meron na bang mga malfunction yung ating mga issued firearms. So isa naman sa senaryo dito, pag nandito lang tayo sa NCR, nasa syudad lang, madalas yung suspect natin bumabaril palayo, tapos tayo naman yung sumusunod sa kanila. So para ma-simulate natin yung scenario, gagawa tayo ng target, maliit lang. Ito, kunwari ito yung target natin, ayan, tapos babarilin natin to nang naglalakad tayo paabante. So tingnan natin kung papasok yung tira natin. Meron ditong isa, bilugan natin to, yung mga dati ng target. Ayan, para hindi tayo ayan, pag lumabas dito wala na. Kahit ito, kung anong parte ng katawan to ng tao, pwede yan. So ito, babaril natin na naglalakad tayo pabante. Tingnan natin kung kaya. So kanina nagkaroon tayo ng konting problema dito. Nagkaroon siya ng malfunction kasi nga yung isang parte ng bala, halimbawa ito yung bala, yan, itong nasa gitna na to, natanggal nung pumutok siguro, tapos bumara dun sa sa barrel, tinanggalan natin yun kahit paano. So try natin ulit. Let's go. Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dito naman tayo sa pistol, itong plates. Lagyan natin ito. Ayan, kunwari ito yung natin, ito yung civilian, ito yung suspect. So bawal tamaan to.
lagyan natin ng konting challenge. Ganito rin. Ayan. May mga harang na sibilyan. Oh, kita nyo? So, let's go. Try natin. Uy, tumba na. Lasing yata ito isa eh. Tumba na agad. So, kung makikita nyo, hindi siya masyadong kita. Natatakpan ng sibilyan. So, try natin. Okay. Siyempre, galing kunwari dito sa holster. Bunot, tapos diretso bigay. So, let's go. 1, 2, 3. Up! Wala. Ibig sabihin masyado tayong naging play safe kaya yung isa hindi tinamaan. So try natin ulit hanggang sa ma-perfect natin tong ganitong senaryo. So kung mapapansin nyo dito medyo nakalabas tapos yung dito medyo nakalubong. So ganyan talaga sa rerma ko, yung iba nakatago ng nakatago. So diskartehan talaga. So let's go. Try natin. Come on, man. Nice. Dito, tinamaan. Dito, tinamaan. Pero, gumalaw tong board. So, ibig sabihin, nadaplisan to or tinamaan. So, wala. Tanggal tayo sa trabaho. Pag kriminal kasi, iniisip lang nila, sarili lang nila. Tayo, pag nasa law enforcement, kaya mahirap yung trabaho natin. Hindi lang dun sa pag-neutralize sa kriminal yung iniisip natin, kundi pati yung mga tao na nasa palibot. So mas talaga, matrabaho talaga at delikado yung pagiging pulis. Ibig sabihin nun, kailangan talaga natin ng practice. Ulit-ulitin natin to. Kasi nga sabi nila, practice makes perfect, diba? But then again, nobody's perfect. Let's go. Napakagandang challenge. So ulit din, nakapag-refresh rin tayo ng ating paano tayo humawak ng barel kahit pa paano. So meron tayong opportunity ngayon. So thank you. Nakapagod. Uy, huldaper. Patay ka diya. Suabe. Ayun, dinadama yung ating civilian. Walang kagalaw-galaw. So yun na nga guys, isipin natin ito yung target. So pwedeng kahit anong parte ng katawan ng tao yan. Tapos ganyan lang kaliit kasi kung sa totoong buhay yan gumagalaw yan. So dapat mabilis nating ma-take down to. So tingnan natin kung kaya natin sa loob ng 20 meters. So pag dito sa city, madalas yung target less than 20 meters lang. Kasi kung halimbawa i-approach mo yung target, kakausapin mo, may sisitahin ka tapos bilang bumunot. So siyempre malapitan talaga pag dito lang sa city. So ayan, tingnan natin kung makukuha natin yan. 1, 2, 3. So sa taas talaga tinamaan. Kasi kung dito sa baba, dapat nang nabasag dito sa baba. So ayan, dilagay natin dyan. So kuhang-kuha yung target within 20 meters. So yun na nga guys, yung practice natin para sa araw na to. So di naman masyadong intense. Gusto ko lang ma-refresh ulit yung aking mga natutunan, no? Marang ang hirap ng bumaril kasi nga ang tagal lang hindi nakapag-practice. So yun lang, sa alang-alang lang natin parati dito pag pupunta kayo ng range, yung 4 rules of gun safety. Tsaka safety natin sa sarili, lagi tayo magsuot ng goggles. Kung meron tayong air plug o tawag dito air muffler, magsuot tayo. Mahalaga safety tayo sa paghawak ng baril. At the same time, yung pagiging shooter or mataas yung accuracy, ganyan-ganyan, susunod na yan. So pinakamalaga talaga is safety. So yun lang, God bless sa lahat. Thank you sa support. Sticker? Hindi ako sticker sa sir eh. Sticker? Mano muna. Ito ba sir? Ito. Mano muna. Bless. Ilan ba? Meron pa sir, Ilan ba kayo dito? Kiyaji pa sir. Kiyaji, nandun pa yung niya, palumala sir eh. Si.
Sir, thank you, sir. Thank you.